Ligo tayo, ligo. Para ma-press ko kayo. Sarap maligo. Sakay na. Press ko na. Na. Oh. Na. Press ko na. Sabi na. Pass. Good. Kabila, kabila. Mabango na. Bango na. Bango ah. So ayan, press ko na uli si nanay. At nakaligo na uli siya. Ilang araw din siyang hindi nakaligo dahil yung mga nagdaang araw malamig ang panahon. So pagka ganoon, malamig ang panahon linis-linis lang ang katawan sa kanila. Yung mga lower part, yan. Hindi mo na natin sila paliliguan kapag malamig ang panahon. Kapag mainit na panahon, ayan, at tirik na tirik ang araw, yan, paliliguan natin sila para hindi naman sila mainitan ng gusto sa katawan. And uso po ang heat stroke kapag ganitong summer. So, okay na naman siya, napaliguan na natin at napreskuhan na siya. Ganun lang ang ginagawa ko guys kapag pag malamig ang panahon, pinupunasan ko lang siya. So, linis ang katawan and sa mga singit-singit ng katawan nila. Ayan, and din sa may lower part nila, pinupunasan ko ng towel na kinusutan. Tapos saka ko pupunasan ng tuyo. Sabunan nyo lang siya sa sabong mabango, saka nyo ipahid sa kanila kapag every time na nagpapalit tayo na kanilang mga diaper. So yun. Eh ngayon pinapatuyo ko lang yung buhok niya bago natin puyuran at kailangan matuyo mo na yung buhok niya. Okay na naman siya ngayon. So ganun lang ang pag-aalaga sa kanila. Kung ano lang yung mga bawal, yun ang iiwasan. Tapos kung para maiwasan naman na magkasakit sila, iwasan natin yung paliguan sila kapag malamig ang panahon. So kung maaari, punas-punasan lang kapag ganon. Pero pag mainit, yan, saka natin sila paliguan. Tapos sa mga kapag alam nyo namang hindi nila kaya, pwede nyo lagyan ng warm water. So yun. Dito kasi ang tindi ng init ngayon. Ang aking ina gusto-gusto na maligo. Sabi sa akin ng aking ina paliguan ko raw siya. So yun. Minsan naman lamig na lamig sila, kaya konting tubig, konting dampi sa kanila ng hangin, nilalamig na sila. So pagka ganon, lalagyan nyo ng warm water yung tubig nila para hindi sila lamigin and maiwasan yung magkasakit sila. So yan, ganyan lang natin ang pag-aalaga dahil mahirap na kapag nagkakasakit sila. And pagka ganyang edad hindi maiwasan talagang sakitin na kapag kasi humihina yung kanilang resistensya. So pagka ganon, sinasamahan ko lang siya ng vitamins and
control lang din sa pagpapainom ng ng mga gamot nila, yung mga maintenance. Ayun. So, ngayon kanina naman gumawa ako ng ng calamansi juice. So, yun naman ang namin, yun naman ang ginawa namin juice ngayon. At yun ang pinainom ko sa kanila. Calamansi juice para maiwasan yung yung ubot sipon. Kasi ako, para yung sipon na eh. So, okay na. And magme-merienda naman si nanay ngayon. Tinapay. So, tasty naman. Kanina, lumabas ako at bumili ako ng tasty. So, yung inalmusal namin kanina at saka ngayon ay merienda. So, yun. Natirang kalahati. So, ito yung merienda ngayon. And yung kanyang gatas. So, ayan. Update ko lang ulit kayo guys. Ayan. Thank you so much. Ayan. Maraming salamat po. Ito po ang buhay na may alagang ina. Hanggang sa muli. Paalam. Thank you so much. Bye-bye. God bless.